Nagkaroon ng ilang mga pagsasabatas na nagpapalit ng mga paghihigpit sa mga sasakyan ng Tesla sa iba't ibang bahagi ng China. Halimbawa, sa lalawigan ng Hunan, may isang paliparan na ipinagbabawal ang mga Tesla mula sa pagpasok o pagpapark sa kanilang mga parking area. Gayun din sa lalawigan ng Jiangxi. May isang estasyon ng radyo at telebisyon na hindi pinapayagan ang mga sasakyan ng Tesla sa kanilang mga pasilidad, kasama na ang lugar ng parking. Bukod dito, sa Guangzhou, ang kabisera ng Guangdong, ilang mga Tesla ang biglaang naantala sa tabi ng kalsada at ipinagbawal na magbiyahe sa partikular na mga kalsada nang walang malinaw na paliwanag. Ito ay nagbibigay daan sa tanong, bakit biglang nagpataw ang China ng mga pagbabawal na ito sa mga Tesla? Ang pamahalaan ng China ay nababahala sa potensyal ng pagsususpetsa. Ang mga modernong sasakyan, hindi lamang ang mga electric, ay may mga teknolohiya tulad ng mga kamera, microphone, GPS system at iba't ibang mga sensor. Maaaring gamitin ang mga feature na ito para sa mga layuning pang-espionage. Halimbawa, ang isang nakaparadang sasakyan malapit sa isang sensitibong gusali ay maaaring kumuha ng impormasyon tungkol sa mga pumapasok at lumalabas, mag-record ng tunog at magbigay ng eksaktong oras at lokasyon. Sa ilalim ng ilang pagbabago, ito ay maaaring mag-intercept ng tunog mula sa loob ng isang gusali, kaya't itinuturing ang mga Tesla na potensyal na kagamitan para sa espionage, na nagtutulak sa pamahalaang China na magpatupad ng mga hakbang na ito bilang pag-iingat. Mahalaga ring tandaan na ang mga pagbabawal ay hindi limitado sa partikular na mga rehiyon, kundi nag-e-extend din sa mga lugar na may kaugnayan sa militar, tulad ng mga base ng PLA at mga istasyon ng pulisya. Ang anumang pasilidad na pinapatakbo o kinakalagyan ng People's Liberation Army ay bawal sa mga sasakyan ng Tesla. Kasama na dito ang lugar ng Baidaiha, isang lugar na madalas puntahan ng mga pangunahing liderato ng Communist Party, kabilang si Xi Jinping. Ito ay partikular na sensitibo dahil dito nagkakaroon sila ng kanilang mga beach holiday at mga lihim na pulong at kaya't walang mga Tesla ang pinapayagan dito. Ngayon, sa kabilang banda, kung ang China ay nagbabawal sa mga Tesla dahil sa alalahanin sa espionage, ito ay isang nakakaakit na pag-unlad dahil kilala sila sa paggamit ng teknolohiya para sa espionage sa ibang bansa. Ang kaso ng Huawei ay isang halimbawa nito. Ang pamahalaan ng China ay malakas na sumuporta sa Huawei na nagbigay daan sa kanila na magpababa ng presyo kaysa sa mga kalabang kumpanya at magtatag ng malalaking presensya sa US, lalo na sa mga rural na lugar malapit sa mga military base. Kinakaharap ng Huawei ang mga akusasyon na may mga background at nagpapadala ng impormasyon sa China. Gayun din, kinakaharap ng TikTok ang mga akusasyon na sinusundan ang mga mamamahayag at may access sa kanilang phone data upang bantayan ang kanilang lokasyon at komunikasyon. Nakita rin natin ang mga pagkakataon kung saan nasangkot ang TikTok sa pagpapadala ng data ng mga gumagamit mula sa Amerika papunta sa mga server na matatagpuan sa China. Malinaw na ang teknolohiyang Chinese ay kaugnay sa mga aktibidad ng espionage. Tumitingin tayo sa totoong buhay. Isang malaking bahagi ng sektor ng teknolohiya sa China ay itinatag sa pamamagitan ng pagnanakaw ng intellectual property. Ang isyung ito ay malalim na nakatanim sa kanilang ekonomiya. At kahit ang mga ari-arian ng militar ay kadalasang nahuhulma sa pamamagitan ng mga ninakaw na mga disenyo. Maraming mga militar na sasakyan ng China ang mga kopya ng mga disenyo mula sa Amerika, Russia at iba pang dayuhang bansa. Gayun din, marami sa kanilang teknolohiya ay nagmula pa sa iba. Sa kabaliktaran, walang mga ulat tungkol sa mga bansa na aktibong nagpapakialam upang magnakaw ng mga ideya at intellectual property mula sa China. Kaya't ang tanong, dapat bang mag-alala ka tungkol sa iyong Chinese electric vehicle or EV? Ito man ay BYD, NIO o anumang iba pang brand. Kung ikaw ay nagmamaneho nito sa mga bansa tulad ng Australia, Ireland, Amerika o sa iba pa,
Ang sagot ay oo. Dapat kang mag-alala at ipapaliwanag ko kung bakit. Nag-ooperate ang mga Chinese companies ng kaiba sa mga Amerikano o mga Western counterparts. Wala silang parehong pagitan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong negosyo. Upang isalarawan ito, hayaan mo kong magbigay ng halimbawa. Napanood ko ang isang kaso ng totoong krimen kung saan may isang tao ang nagkasala at sinusubukan ng mga investigador na alamin ang lokasyon ng katawan ng biktima. Sa kasong ito, nahuli sa kamera ang sospek na umalis mula sa kotse ng biktima sa isang partikular na lokasyon at pumasok sa kanyang sariling sasakyan, isang medyo bago, 2018 model na Chevrolet truck. Kailangang malaman ng mga investigador kung ano ang nangyari sa biktima at sa katawan nito. Kinakailangan nilang kumuha ng kautusan ng korte at lapitan ang Chevrolet para sa kooperasyon. Sa tulong ng tagagawa ng sasakyan, kanilang na-access ang data mula sa black box ng sasakyan na mayaman sa impormasyon dahil sa GPS at engine management software nito. Kahit sa isang basic, murang Chevy truck, maaari nilang matukoy ang lokasyon nito sa tiyak na oras. Ang impormasyong ito ang nagdala sa kanila ng pagdiskubre sa katawan ng biktima at itinago ng suspect sa isang kagubatan kung saan niya itinago ang truck. Ang dahilan kung bakit binabanggit ko ang senaryong ito ng totoong krimen ay upang bigyang diin ang pagsisikap na kinakailangan ng mga investigador upang ma-access ang impormasyon mula sa sasakyan. Kinakailangan nilang isang kautosang inisyu ng korte, kooperasyon mula sa tagagawa ng sasakyan at opisyal na pahintulot upang ma-access ang impormasyon na ito. Sa kabaligtaran, ang pamahalaan ng China ay hindi nakakaranas ng ganitong mga hadlang pagdating sa pagsusustento ng data mula sa mga sasakyan. Ipinag-utos ng batas ng China na ang lahat ng kumpanyang nag-ooperate sa China ay dapat sumunod sa mga direktiba mula sa Chinese Communist Party nang walang pagtanggi. Ibig sabihin nito na kung ang pamahalaan ng China ay humihiling ng impormasyon tungkol sa mga individual tulad ni Joe Smith na nagmamaneho ng isang sasakyan na Chinese brands tulad ng BYD, NIO or NETO sa Australia, ang kumpanya ay kinakailangang magbigay ng impormasyon sa Chinese Communist Party. Kung nais ng pamahalaan ang mga detalye tungkol kay Joe Smith sa tiyak na petsa at oras o access sa feed ng in-car camera, ang kumpanya ay obligadong ibigay agad ang impormasyon na ito. Kaalam, tulad ng ipinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng videong ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ang katotohanan ng modernong mga sasakyan na ito ay may mga iba't ibang teknolohiya, kabilang ang mga katangian tulad ng mga hands-free phone calls na may mga built-in na microphone. Ang mga mikroponong ito ay may kakayahan na makinig anumang oras at walang paraan ang gumagamit para tiyakin kung sila ay kinakausap o hindi. Ito ay ganap na nakasalalay sa software. Kung nais ng pamahalaan ng China na makinig sa isang individual, ito man ay dahil sa kanilang trabaho bilang isang engineer sa isang kilalang kumpanya o sila ay may mga pahayag na laban sa kanila, ito'y medyo simple para sa kanila na tiyakin na ang mikropono ay patuloy na nagre-record at nagpapadala ng lahat ng tunog papunta sa China o sa isang local server sa Amerika na pinauusad pagkatapos papuntang China. Maaari silang makinig, mag-access sa mga kamera at subaybayan ang iyong mga kilos. Kaya dapat bang mag-alala ka tungkol sa iyong Chinese electric vehicle? Ito man ay BYD, NIO o anumang ibang Chinese brands. Oo, dapat kang mag-alala. May potensyal na mapasok ang pamahalaan ng China sa impormasyong ito nang walang malalaking balakid. Mahalaga na tingnan ang higit pa sa kaharian ng mga abot-kayang electric vehicle mula sa China at kilalanin ang konteksto ng geopolitics. Nag-aalala tayo sa isang pamahalaan na itinuturing ang ilang teknolohiya tulad ng mga Tesla bilang mga potensyal na kagamitan para sa espionage at nagpapakita ng layunin na ito sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga ito sa mga partikular na rehiyon.
Ito'y nagpapakita ng kanilang intensyon at ito'y makatarungan na umaksyon ng naaayon. Kapag ang isang tao ay nagbabanta na makasakit sa iyo, ito'y matalino na maging handa upang ipagtanggol ang iyong sarili. Kapag ang isang tao ay umuugma sa isang paraan na nagbibigay ng mga agam-agam, madalas ito ay dahil sila ay sangkot sa mga parehong aktibidad na kanilang kinatatakutan. Pagdating sa mga Chinese electric vehicle, hindi ito tungkol sa pagtutol sa EVs. Ito'y tungkol sa pagpoprotekta ng iyong impormasyon at privacy. Ang potensyal na access ng Chinese Communist Party sa iyong personal na impormasyon, lokasyon at mga kilos, lalo na kung ikaw ay may posisyon na kanilang pinapahalagahan, ay isang malalaking alalahanin. Kahit ikaw ay isang simpleng engineer o nagtatrabaho sa isang tiyak na kumpanya na kanilang interesado, maaari silang maglaan ng impormasyon tungkol sa mga usapan, pagpasok at paglabas ng mga parking lot at iba pang mga detalye. Kung ikaw ay kasapi ng militar, mas mabuting iwasan ang mga Chinese electronic devices, sapagkat ito ay maaaring magbukas ng mga daan para sa hindi nais na surveillance. Ito ay hindi panggagambala. Ito ay paggamit ng katinuan sa isang panahon ng komplikadong pandaigdigang geopolitics. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa panukalang ito ng China? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.